So this guy happens to be the co-founder of United Nations at ang kauna-unahang Asian President ng UN General Assembly. At siya ay walang iba kundi si Carlos P. Romulo. Ang story niya ay nagsimula nung siya ay pinanganak sa Intramuros noong 1898 at lumaki sa bayan ng Kamiling Tarlac. Si Carlos ay kilala bilang small man from small island na nag-iwan ng higanting marka sa mundo. Nagsimula siya bilang isang mahusay na journalist at nanalo ng Pulitzer Prize Award for Journalism and Literature. Ang kauna-unahang Asian na nakakuha nito dahil sa kanyang mga ulat tungkol sa gulo sa Far East. Ang interesting part sa buhay niya ay nasaksihan niya ang buong colonial era ng mga mananakop sa ating bansa, from Spanish to American. Para ka sigurong nag-abroad dun sa sarili mong bansa, no? Pagdating ng World War II, hindi na basta witness lang si Carlos. Naging main character pa siya. Noong tumitindi na ang gera, si Carlos ang naging voice of freedom. Siya ang nagbabalita mula sa mga tunnels ng korehidor. Kaya ang mga Hapon ay sobrang kinabahan. Kaya alam nyo ang ginawa nila? Nilagyan nila ng bounty si Carlos sa ulo. At pagkatapos ng gera, ang pangarap ni Carlos para sa world peace ay naging sentro ng kanyang buhay. Noong 1945, pinirmahan niya ang UN Charter na may makasaysayang linya na nagsasabing, "Let us make this floor the last battlefield." At naging historical marker na siya bilang unang Asian President ng UN General Assembly. During his speech, madalas niya rin nagiging kabibiruan yung sarili niyang height na kailangan niya daw tumuntong sa 3 makakapal na New York telephone books para lang makita siya sa podium. Nag-retire si Carlos noong 1984 at pumanaw siya noong 1985 at ngayon ay nakahimlay sa mga libingan ng mga bayani, bit-bit ang mahigit 100 international awards at 60 honorary degrees. Grabe, ang tindi. Si Carlos ay hindi lang basta isang diplomat, siya rin ang naging tulay ng ating bansa para kilalanin ng buong mundo. Kaya Boss Carlos P. Romulo, maraming salamat po.